So, punta muna tayo sa ating Google Chrome mga ka-vlog. And then, search lang natin dito yung Google AdSense. So, i-type lang natin. So, sa akin naka-ready na. So, itatapla lang natin. So, ayan. And then, dito tayo mapupunta. So, click lang natin itong Google AdSense. Yan. Then, ayan, scroll lang natin. So, Tagalog yung nakalagay sa akin. So, tap ko itong magsimula. Ayan. So, antayin lang natin. And then dito mga ka-vlog, so piliin lang natin yung account na ating ginagamit sa ating Google AdSense. Ayan, tap lang natin. Ayan, so antay lang natin. And then dito naman tayo mapupunta mga ka-vlog. So zoom lang natin. Ayan, para mas makita natin. And then tap lang natin ito tong tatlong guhit sa left upper side. Ayan. And then click natin itong payments. And then tap lang natin itong payments info. Ayan. So wait lang natin mga ka-vlog. So, ayun mga ka-vlog, bali makikita dyan, nakalagay dyan, there are issues with your payments account. So, tap lang natin yan mga ka-vlog. And then, ayan, nakalagay dyan, to avoid any delays on your payout and to make sure that the right amount of tax withheld, make sure to provide your Singapore tax info as soon as possible. And then, scroll lang natin mga ka-vlog. So, punta tayo sa pinakababa and then tap natin itong manage settings. Ayan. Wait lang natin mga ka-vlog. So, and then dito tayo mapupunta. So, makikita nyo yung Singapore Tax Info. Tap natin, then click natin yung Manage Tax Info. Yan, so wait lang mga ka-vlog. Tapos nyan, dito tayo mapupunta. So, hanapin lang natin yung Singapore Tax Info. So, yun ang fill upan natin, no? So, ayan, scroll natin. So, ito Singapore. So, scroll down natin. Then, tap lang natin tong Add Tax Info. And then start form. Yan. So wait lang natin para masagutan natin yung mga dapat natin sagutan. So dito naman ulit tayo mapupunta. So nakalagay dyan business type. So tap lang natin yan kung anong business type ba tayo. So tap natin para masagutan natin. Then ayan, merong pagpipilian, individual, partnership, trust, other. So sa akin yung individual, tap natin yan. And then dito nakalagay, do you have a permanent establishment in Singapore? So, no lang natin yan. And then, sunod, are you registered for Singapore Goods and Services Tax, GST, under the Overseas Vendor Registration? So, no lang natin yan. And then, sunod, tax exemption. Are you eligible for tax exemption? So, no lang natin. And then, next naman is, are you eligible for other exemptions or lowest tax rates? So, no lang ulit natin yan mga ka-vlog. So, ngayon naman mga ka-vlog, ang gagawin natin dahil tapos na. So, click lang natin itong submit. Ayan. So, wait lang natin. And then, ayan, makikita nyo dyan, your tax info has been accepted. So, okay na siya mga ka-vlog. So, ibig sabihin, tinanggap na nila yung ating mga finilapan. So, about dun sa tax ng Singapore. So, okay. So, ngayon naman mga ka-vlog, labas tayo dito. Check natin sa email natin. Makita natin kasi may marireceive tayong email. So, punta tayo sa ating Gmail. Ayan, tap natin. And then, wait lang natin mga vlog. So, ayan, nakakapasok lang. Tap natin ito mga vlog. And then, nakalagay dyan, your Singapore tax information has been accepted. So, click natin itong view tax info. So, tap lang natin yan mga vlog para ma-check natin kung okay na nga ba. So, open natin. Wait lang natin mga vlog. And then ay mga ka-vlog, so makikita nyo dyan, your tax info has been accepted. So ayun, bali ganun lang kadali. So sana may naitulong sa inyo ang tutorial ko nito. And then kung sakali nagustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pang video. Then maraming salamat sa panunod ng mga video ko.